Dito nyo mapapansin ang galawan ng dalawang politikong ito, kung paano nila kontrahin si Marcoleta sa gusto niyang mangyari, na ituloy ang imbestigasyon sa korupsyon ng flood control kung saan konektado ang 18 Marines na nag-deliver ng male-maletang pera na lumantad na titistigo laban sa mga politikong sangkot sa anomaliyang ito. Na tila ba ayaw pa imbestigahan ng dalawang senador na ito, na makikita nyo naman at mararamdaman na masyadong halatado ang pagtutol nila sa kasong ito na may pag-iwas, na matukoy kung sino ang mastermind sa mga gumawa nito, kung wala talaga silang pinagtatakpan at kung sila ay para sa taong bayan, natapos na nila ang kasong ito. Pero para sa aking pakiramdam, may kinalaman sila dito. Eto, panoorin nyo at mahahalata nyo ang ipinakikita ng mga ito. Ating kasama, Senador Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya? Para tapusin na po natin ito. Senator Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. Senator, the majority leader. Yes, para wala na daw gulo, na di pa lalaking gulo, binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay, hindi ko na po alam yun. Kasi po kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Kaya gusto ko pong malaman kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganon? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Mr. President, may I respond? Yes, Senator Lacson. Isa lang po ang pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, partial. and then you can move forward to the next one. That is correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but, pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong merong kaso at meron ongoing case. So I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito, tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. It's Kaya nga better po. that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue kasi po sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yes, he has not given the schedule yet, and he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Ang pagtira ko ay pagpapaalala kung anong dapat mong gawin. Dapat ikaw ang namumuno ng komite na siya ang nakatutok dito. Nakita nyo ba kung tumira ako ng personal? Hindi. Pinapaalala ko, ba't hindi mo tinawag si ganito? Si ganito at si ganyan. Napakarami nito. Personal ba yun? Hindi. Pinakikita ko, pinaalala ko sa kanya,
sapagkat ito'y sagutin mo sa taong bayan. Kasi ang buong akala ko noon, magkasangga tayo eh. Ang hanapin natin, malalaking isda. Sinabi ko na sa'yo, hindi sapsap ang ating tinutukoy dito. Hindi butete. Yung may utak dito. Sino yung mga utak dito? Sino yung malalaking isda? At sinabi mo rin, nanindigan ka kung nasaan ang ebidensya. Doon natin tutuntunin. Sir, nasa na si Gutesa ngayon? Nawala parang bula. Ganun ang ginagawa nila eh. Lahat ng titindig na magmamalasakit para sa taong bayan, para maapuhap natin ng katotohanan kung sino talagang may sala dito, ganun ang ginagawa nila. Yung 18 Marines na tinawag pa nilang 18 Marites, bakit hindi man lang naimbitahan ni isa sa kanila? Okay, nangako ngayon. Dahil kahapon do sa aming pagtatanungan na wala na siyang maisagot na mabuti hanggang sa aking palagay, umamin na rin na kailangan talagang tawagin. Hindi lamang yung 18. Maliban pa sa 18, meron pa akong mga binanggit na mga crucial na pangalan sapagkat ito'y pagmumulan ng mga ebidensya. Para sa ganun, magawa natin yung ulat na gusto nilang gawin na sa ngayon isa pa lang ang pumipirma. Partial report. At ang gusto pa nila pumirma ako. Paano ako pipirma sa isang partial report at hindi pa naman natawag ang lahat ng dapat tawagin? Kailangan nating buuin muna. So nangako sila. Payag daw siya. Nabuksan muli. Nung tinanong kung kailan, o hindi na naman nakasagot. Pero ang taong bayan nakikinig eh. Ang taong bayan nakikita. Hindi ako namemersonal. Ang aking gustong mangyari, gawin mo ang pananagutan mo. Sapagkat ang taong bayan naghihintay sa'yo.